Magandang umaga din po, Father. The first reading and the gospel for today have parallel messages. And we are to extract this beautiful message, or shall I say challenge, for all of us, for church people, for those who are in position, for those who are high-ranking, at iba't ibang mga taong sa tingin natin ay may mga tungkuling matataas sa lipunan, mga taong sabihin nating paminsan-minsan ay nagkakaroon ng mga insecurities. The first reading is from the book of Numbers, and Numbers is one of the 5 first books of the Bible, the so-called the Pentateuch, no? Kaya Penta, 5. Andun po yun, Genesis, Exodus, Numbers, Leviticus, and Deuteronomy. At kadalasan po, ang mga pinag-uusapan dito ay mga batas, the law, the Torah, the law of Moses. Okay? And if you know the story of the Exodus, alam natin na mula doon, niligtas ng Diyos ang mga Israelita sa kamay ng mga taga-Ehipto, at sila ay pinatawid sa dagat na pula, the Red Sea, and then they were led to the desert. But they are not to stay in the desert. Ito ay daan lamang nila papunta sa tinatawag na promised land, ang lupang pangako. Kahit na po sabihin nating 40 taon silang naglakbay doon, nakarating pa rin sila sa lupang pangako. Hindi gaya ni Moises na hindi nakarating. But they all wandered in the desert. And in the middle of that, okay, eto na yon sa Numbers, sabi po rito, may mga nagreklamo. Alam natin yung reklamo nila, no, na sagana tayo nun sa Ehipto, kumakain tayo ng karne, isda, mga ganyan. Pero dito sa disyerto, nagtsatsaga tayo sa mana, yung tinapay po na galing sa Diyos. Okay. And so, ang dami na nilang reklamo. Siguro hindi na rin makayanan ni Moises na sila ay patahimikin, kumbinsihin. And so, what did God do? Sabi po rito, taking some of the spirit that was on Moses, sundan niyo po some of the spirits that was in Moses, the Lord bestowed it on the 70 elders. So yon, para may mga mangulo, hindi manggulo mangulo sa kanila, pumili ang Diyos ng 70 para maging mga propetang una. At para din sila ay tulungan, o si Moises ay tulungan na magturo sa tao, kumbinsihin sila na, huwag kayong mag-alala, yung promised land malapit na. Para hindi sila magreklamo ng masyado. So yun yung naging paraan ng Diyos. Aside from Moses, the Lord chose 70 other elders and gave them the power to prophesy. Okay? So, ang ganda ng ginawa ng Diyos, no? So, dahil marami sila, damihan din natin. Yung mga pwedeng magturo, yung mga pwedeng sa kanila ay magbigay ng pampalubag loob na habang sila ay naglalakbay, may mga nakakausap sila na may espiritu ng Diyos. Okay. Kaya lang nagkaroon ng conflict. Ano yung conflict? Ito pong si Eldad tsaka si Medad. Dalawa. Eldad at Medad. Wala doon nung nagbigay ang Diyos ng espiritu ng pagpapahayag. So ano nangyari? So isang kabataan doon, a young man, sabi, sinabihan si Moises, Eldad and Medad are prophesying in the camp. Nagpa-prophesy daw. Tapos si Joshua, sumunod pa rin. Moses, wala naman sila nung nagbigay ang spirito Pigilan mo sila at sila ay nagpa-prophesy. Okay. Nag-guess nyo yung conflict? Nainggit sila. They're not among our circles. They do not belong to us. They were not there
when the Spirit of the Lord was given, a spirit from you. Okay? Kaya pigilan mo sila, sawayin mo, they do not belong to our circle. Nagets niyo yung problema? Pero sabi ni Moses, are you jealous for my sake? Hindi ba kayo natutuwa na mas marami kayo na makapagpapahayag at yung misyon ay maisa sa katuparan dahil may 2 tao na kahit wala doon ay nabigyan ng otoridad na magpahayag. Are you jealous for my sake? Insecure yata kayo eh. Now, the gospel tells us, John approaches Jesus. Teacher, we saw someone driving out demons in your name, and we tried to prevent him because he does not follow us. He doesn't belong to us. Sabi ni Kristo, do not prevent him. Whoever is not against us is for us. Kasi ang feeling ni Juan, hindi ka naman namin kabarkada. Kami ang mga matatagal na dito. Kami ang sumusunod kay Kristo. Huwag mong gawin yung kami lang ang pwedeng gumawa. Kasi bawal yan. But look at the attitude of Moses and Jesus. Para baga insecure lang kayo? Hindi ba't ang mahalaga ay magawa yung misyon? Paligsahan ba ito? Contest ba ito? My dear friends, if you think that those things happen only in the Old Testament and in the Gospel, nagkakamali kayo. Nakakahiyaman. Kahit pari po ako, gusto ko hong sabihin sa inyo, sa simbahang inyong kinabibilangan, marami ring ganyan. Mapapari man, mapalaiko man. Sa gobyerno ba marami? Hindi na wag na ho natin pag-usapan yung sa gobyerno. Kasi baka wala. May insecure ba sa gobyerno? Wala. Sa simbahan na lang tayo. Okay? I know many things about the church. And in my being a priest for 20 years now, although I love the church that I am ashamed of sometimes because of these incidents, kailangan ipagdasal. Alam niyo po, isa po sa mga ikinagagalit at kinaiinis ng mga obispo sa kanyang mga pari ay ito, na kapag naglilipatan, panibagong pari ang darating, yung isa pupunta sa kabila, no? Ang ikinaiinis ng mga obispo ay ito, na yung sumunod na pari, sisiraan yung kanyang sinundan. Magsasabi ng mga bagay na, bakit ganito ginawa ni Father dito? Bakit ganyan yung kolekta? Nasaan yung pera? Sabi ko na nga ba, hindi magaling yun eh. Para lang makuha niya yung loob ng mga parishioners agad, magsasabi ng mga bagay na hindi maganda sa kanyang sinundan. That's a no-no in the ministry. It only means that someone is insecure. I guess nyo yung point? Kung sa tingin nyo hindi nangyayari yon, sad to say, and I'm sorry to say, it happens in the church. Halimbawa rin, mga church workers din. Di lang dito, pero sa lahat ng mga parokya, there are things that happen na yung mga mas matatagal ng mga naglilingkod, bakit siya ang mas close sa kura paroko? Ako ang mas matagal na dito.
Wow. No? Bakit mas mahaba ang airtime niya bilang lektor, mas magaling ako? Bakit yung mga binabasang mas mahaba, siya ang magbabasa? Mas magaling ang diction ko. Pati ang aking pronunciation. No? My dear friends, remember this. Kahit gaano ka kagaling, pwede ka pa ring palitan. In the church, in the government, elsewhere, in the office, in schools, wherever you are. Hindi mahalaga sa Diyos kung gaano ka kagaling. Pwede ka pa ring palitan. And we cannot question the power of God hovering around this world, my dear friends. Kung sila'y nagrereklamo na si Eldad at Medad ay nabiyayaan ng pagpapahayag kahit na wala doon, at yung mga nagpapalayas ng demonyo kahit na hindi kilala nila Juan ay ginagamit ang pangalan ni Kristo, who are we to question the power of God in every person? Pinili ng Diyos Ano magagawa mo? If you want, you question God when you go to heaven. Bakit siya, Lord? Kaya lagi ho natin tatandaan, God is a God who chooses. Up and down the centuries, sa Biblia, hanggang ngayon, God chooses people. Why? We do not know. Only God knows. And if a certain person is given this mission, kahit na siya'y mahina, pinili yan di bahala ang Diyos dyan. I hope, my dear friends, we will see that the most important thing in this life is to get the mission done. Hindi mahalaga kung sino man yan, mahalagay pinili yan. No? Kaya ho tayo, bilang mga Katoliko, let us not look at ourselves as over and above other religions. Ako ho, ang prinsipyo ko, God is in all religions. Yes. But as Catholics, we have the more means, and I shall say, all the means for us to get to heaven. Pero kung bilang Katoliko, hindi mo naman i-grab yung opportunity na yon na available sa atin para tayo mapunta ng langit, baka matalo tayo ng ibang relihiyon na kahit kakarampot ang nasa kanilang oportunidad, pero ginagamit nila ng tama, baka sila rin ay mapunta ng langit, mauna pa sa atin. Some religions may not have the sacraments. We have the sacraments. But if we do not make good use of them, then we are not grabbing the opportunity. Maaaring ibang mga relihiyon walang kumpisal, but we have. And we cannot question God when the time comes. Bakit siya nauna sa akin sa langit? Bakit siya nasa langit? Di naman siya Katoliko, Muslim naman siya. Kahit na gaano ka kagaling, pwede ka pa ring palitan. Yan dapat ang prinsipyo ng lahat, mga kapatid. Kaming mga pari, mga obispo, Santo Papa. Sa mata ng Diyos, maaari hindi tayo lahat magaling. Pero pag pinili niya, pinagagaling niya ang kanyang pinipili. Kaya ito ang ipagdasal natin, mga kapatid. Nasa simbahang ito, lalo't higit kami, mga pari, sana walang lugar yung insecurities, mga selos, sapagkat ang mahalaga, magampanan ng misyon, sino pa man ang gumagawa nito. Pag may mga ilan na umaangat, pag may mga ilan na pinipili ang Diyos, let us not question. It's God's decision. Because He knows, out of choosing those people, the kingdom of God will be more glorified.